Ika-10 na ng gabi, tinatamad na pumailang lang ang mga panghuling kwitis sa madilim na langit upang magningning kapiling ng tila mga bagong bituing globong papel na pinaimbulong kani-kanina lamang sa tulong ng usok at mainit na hangin. Ilan sa may mga gayak na paputok ang nagliliyab at nagdulot ng panganib sa lahat ng bahay. Dahil dito, makikita ang mga tao sa palupo ng mga bubong, may hawak na mahahabang kawayang may basahan sa dulo at may nakahandang mga balde ng tubig. Maaaninag ang kanilang mga itim na anino sa mapusyaw na liwanag ng himpapawid. Tila mga pangitaing bumaba sa kalawakan upang saksihan ang mga pagdiriwang ng tao. Nagdidikit na rin ang sari-saring paputok sa anyo ng mga ruweda, mga kastilyo, mga toro o kalabaw ng apoy, at isang malaking bulkan na napakaganda at kahanga-hanga kaysa alinmang nakita na ng mga mamamayan ng San Diego. Dumagsa ngayon ng madla sa plaza ng bayan upang panoorin sa huling pagkakataon ang dula. Makikita doon at dito ang mga luces bengala na umiilaw sa kagilagilalas na paraan sa masasayang pulutong. May dalang sulo ang mga musmos upang maghanap sa damuhan ng mga nagmintis na bomba at iba pang maaaring magamit. Subalit humudyat ang musika at nilisan ng lahat ang pasyalan. Nagniningning sa liwanag ang malaking tanghalan. Libu-libong ilaw ang nakapaligid sa mga poste, nakabitin sa bubungan, at nakahanay ng pangkat-pangkat sa sahig. Isang alguwasil ang nangalaga sa mga ito at kapag dumapit siyan upang mag-ayos, sumisipol ang madla at sumisigaw. Ayan na, narito na! Sa harapan ng tanghalan, itinutono ng orkestra ang mga instrumento at nagpaparinig ng mga pambungad na tugtugin. Nasa likod nito ang binanggit ng koresponsal sa kanyang liham. Nangakalikmo sa nakahanay ng mga silya ang prinsipalya ng bayan, ang mga Espanyol, ang mayayamang dayuhan, okupado ng bayan ng mga taong walang ititulo ni katungkulan. Ang iba pang panig ng plaza, may pasan-pasang bangko ang ilan. Hindi upang upuan, kundi upang idagdag sa kani-kanilang kakulangan sa taas. Naging sanhi ito ng maingay na pagtutol ng mga walang bangko at dagli namang nagsibaba ang mga nakatayo sa bangko upang agad din magsiyasat muli sa tila walang nangyari. Naglisaw ang mga tao, nagsisigawan, napapabulalas, nag-aalakakan. Isang muskapiye ang naghabol, dumagdag sa gulo ang isang rebentador. Saka nabali ang paa ng isang bangko at bumagsak sa lupa. Sa gitna ng tawanan ng madla, ang mga dayuhang nagmula pa sa malayong bukok upang manood, subalit sila ngayon ang napanood. May nag-aaway doon at nagtatalo tungkol sa pwesto. Sa malayo-layo, narinig ang kalansing ng mga kopa at boteng nangabasa. Si Andeng ito, may dalang pamadikuhaw at inumin, maingat na hawak ng dalawang kamay ang malaking bandeha. Subalit na salubong ang kasintahan na nagnais samantalahin ng pagkakataon. Ang Teniente Mayor, si Don Filipo, ang nangasiwa sa palabas sapagkat higit na mahilig sa monte ang Gobernador Silvio. Kausap ni Don Filipo si Tandang Tasyo. Ano magagawa ko? Aniya. Ayaw tanggapin ng alkalde ang aking pagbibitiw. Ako ang tinanong, wala ba kayong kapangyarihang tupdin ang inyong tungkulin? At anong sagot ninyo? Senyor Alkalde, ang sagot ko, ang kapangyarihan ng isang Teniente Mayor, kahit na napakaliit nito, ay katulad ng lahat ng autoridad. Nagmumula ito sa nakatataas na antas, kahit ang sa hari mula sa taong bayan, at ang sa taong bayan mula sa Diyos. Ang ganitong bagay ang wala sa akin, Senyor Alkalde. Ngunit hindi ako pinakinggan ng alkalde. Sinabihan akong pag-uusapan namin ito pagkaraan ng pista. Kung gayon, kaawaan-awa kayo ng Diyos, sabi ng matanda umanyong aalis. Ayaw ba ninyong manood ng palabas? Salamat po. Sapat na ang sarili ko upang mangarap at mangusap kaululan. Sagot ng pilosopo na may kalakip na tawang ng ulo. Ngunit naaalala ko ngayon, hindi ba ninyo napapansin ang katangian ng ating mga kababayan? Mapayapa, ngunit mahilig sa mararahas na palabas at madudugong labanan. Demokrata, ngunit sumasamba sa mga emperador, mga hari, mga prinsipe.
Hindi relihiyosong ngunit namumulubi dahil sa mga karangyaan ng paraan ng pagsampalataya. May mahinhing ugali ang ating kababaihan ngunit nahihibang sa tuwa kapag nagwasiwas ng patalim ang isang prinsesa. Alam ba ninyo kung bakit ganito? Alam ninyo,